Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat na nakikinig na online teaching. Tayo magbabahagi ng salita ng Diyos, pero bago po yan, tayo muna po ay magbasa na yung salita ng Panginoon. Ang topic natin is pinagaling ang batang sinasapian ng masamang espiritu. Dito po yan sa ano po natin sa Marcos chapter 9 verse 17 to 18 po. Buksan po natin ang ating mga Bible. Kung wala pa yung mga Bible, pwede po kayo mangingi sa akin ng Bible. Papadalan ko po kayo. Sabi dito sa Marcos po tayo, Marcos. Marcos chapter 9 verse 17 to 18. Sabi dito, sa 17 to 18, sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makakapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y ibinubuwal. Bumubula ang kanyang bibig. Nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyo, mga alagad, na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas." Pero bago yung manalangin muna tayo para i-guide tayo ng ating Diyos sa ating gawain sa araw na ito. Tayo po manalangin. Ama ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit ikaw, ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa mundo na ito, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya, sa isip, salita at sa gawa ng Jesus name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo kalakasan, sa blessing, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, hindi ko po ito kaya kung hindi mo po ako sasamahan, Holy Spirit, sa paghahayag ng iyong salita. At langisan mo ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. Laban mo po ako, Father God, ng knowledge, wisdom, divine authority at discernment, Panginoon. Anumang revelation mo, Panginoon, sa araw na ito, ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Jesus name. At sa bawat makakakinig, ang banal na Espiritu mo ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Kapangyarihan mo, Lord God, ang siyang dumalo, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Amen. Balikan ko lang po yung ating topic. Ang topic natin ay pinagaling ang batang sinasapian ng masamang espiritu. Marcos chapter 9 verse 17 to 18. Sumagot ang isa mula sa kakaramihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y bumubula ang kanyang bibig. Nagangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y nananangis. Hinihiling ko po na sa inyo ang inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas." Amen po ba? Dito po sa ating binasa, kapag tayo'y may relasyon sa Diyos, alam ng Diyos ang mga bagay na ating mga ginagawa. Nagdimala siya dito sa ating binasa na wala po silang ibang tatawagin kundi ang Diyos. Kapag ang puso natin ay hindi malinis sa harapan ng Diyos, hindi natin magawa ang mga bagay sa Panginoon. Kaya dito sinabi dito, sa verse 19 po, tutuloy ko na po kasi mahaba ito eh. Hanggang ano po ito. Sabi dito sa una-una, number 1, ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay, yung miracle na ginawa dito ng ating Panginoon. Buksan po natin muli sa Roma chapter
chapter 90, ano pa rin, chapter 9, verse 19 to 23. Ito pa rin po siya, dito pa rin. Sabi dito, 19 to 23, balik po natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo matitiis dahil dalhin ninyo rito ang bata. Dinala nga nila ang bata sa niya ay makitang dinala nga nila ang bata sa kanya nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata'y natumba sa lupa at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. Verse 21, kailangan pa siyang nagkaganyan, tanong ni Jesus, Ama, simula pa noong maliit siya, tugon niya, simula nang maliit pa siya, tugon niya, gusto po siyang patayin ng mga masamang espiritu. Dala ng inihagis po siya nito sa apoy. Tinatanong siya ng tubig. Tinatapon siya sa tubig. Subalit, kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat ng sinumang may pananampalataya sa ating Panginoon. Ulitin lang po natin, verse 24. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Verse 23, nang makita ni Jesus ang dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutos kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata. Huwag ka nang babalik. Kaya nagsisigawan ang mga masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas, nagmistulang bangkay ang bata. Kaya sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ng batay hinawakan Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritu? Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng pananalangin. Amen. Kaya napakahalaga po yung pananalangin natin. Lagi po tayong nananalangin. Ito'y weapon natin sa gawa ng kaaway. Kasi sabi nga ng Panginoon, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. At pakainin natin ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Sabi sa Mateo 4:4. Sabi po sa Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa salita ng bibig ng salita ng Diyos. Sa bibig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ulitin ko lang po yung para malinawan natin ang Mateo 4:4. Kaya napakahalaga po ang ating pagbabasa ng Bible. Kayang-kaya natin gawin kapag puspos tayo ng banal na espiritu ng Panginoon. Sabi dito, hindi lang sa tinapay na ang mga tao, hindi lang sa tinapay, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ang
ang ating pagbabasa ng Bible. Ito'y weapon natin sa gawa ng kaaway. Kaya kayang-kaya mong palayasin ang masamang espiritu sa katawan ng tao kapag puspos ka ng Espiritu Santo. Naalala ko po yan nung time na meron akong kaibigan na nangangailangan ng prayer. Pumunta sa bahay. Sabi niya gano'n, kailangan niyo akong pag-pray, nanghihina na ako. Niremind ng Lord kasi nakita ko yung aura ng mukha niya, iba talaga, iba yung mukha niya. Hinawakan ko siya, sabi ko kunin niyo ang Bible, manalangin tayo. Kung ano yung revelation ng God sa mind ko, kung ano ipinapareveal ng Panginoon, kung ano ipag-pray. Binasa namin ang salita ng Diyos, yung Bible, awit 91, binasa ko bago namin kinash out yung evil spirit ng sakit karamdaman. Sabi ko, in Jesus name, lumayas ka dyan. Dahil ang salita ng Diyos makapangyarihan. Ang salita niya, pangalan pa lang ng Panginoon, nanginginig na ang mga demonyo. Kaya natin gumawa kapag kasama natin ang Panginoon. Hindi natin kaya kung wala ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo makakagawa. Hindi tayo makakagawa ng miracle kung hindi natin papasakop sa ating Panginoon. Ipapaalala ng Panginoon kung anong gagawin natin. Kasi bilang tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, ang Holy Spirit ng Panginoon ang siyang nagpapaalala. Ito gawin mo na. Kaya, grabe yung ginawa ng Diyos dito na miracle. Yung batang sinasapian ng demonyo. Kasi Diyos siya. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa. Nakikita ng Diyos pag wala kang pananampalataya. Nakikita ng Diyos kapag meron kang pananampalataya. Hindi ka natatakot. Sumuong ka man sa mga ganto ng encounter ng mga gawa ng kaaway. Ipagpipray yung taong may karamdaman. Pero si God nandyan. Grabe yung miracle ng God. Sabi niya dito, lahi mga ulupong, wala kayong pananampalataya. Sabi dito, saan ba nung verse na yun? Numutan ko na. Nabasa ko kanina. Ito. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahi ng walang pananampalataya. Ayun. Lahi ng walang pananampalataya. Wait lang. Pasensya na po. Sabi, lahi ng walang pananampalataya. Kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo hanggang kailan ko kayo matitiis dahil dalhin ninyo rito ang bata. Dinala nga nila ang bata nang si Jesus ay nakita ng espiritu, biglang pinangisay nito ang bata. Amen. Pinangisay ang bata. Wait lang po. Pinangisay ang bata sa lupa. Gumulong-gulong at bumula ang bibig. Sabi niya, kailan pa siya ng kaganyang tanong ni Jesus sa Ama? Kaya sa atin, kailangan natin yung pananampalatayan natin sa Panginoon. Amen po ba? Number 2, yung kanina, number 1, ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos kanina yung binasa natin, yung Marcos chapter 9, verse 19 to 23. Ito naman, number 2, ang inyong pananampalataya panghawakan mo dahil ang Diyos ay hindi nagkukulang. Una kanina yung miracle, letter A, miracle, letter B, faith. Buksan po natin, ito pa rin siya. Sunod-sunod lang din natin yung binabasa natin. Sabi dito sa Marcos chapter 9 verse 24 hanggang 27 kanina. Sabi dito, agad namang sumagot ang ama, batang maniwala po kayo, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Nang makita ni Jesus ang dumadami ang mga tao at sinabi niya sa masasamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi,
lumabas ka sa batang at huwag ka nang babalik sa kanya. Amen po ba? Verse 26. Nagsisigawan ang masamang espiritu. Pinanisay ang bata at saka lumabas. Nags, Nagmiskulang bangkay ang bata. Kaya't sinabi marami patay na siya. Ngunit ang batay hinawakan ni Jesus sa kamay, binangon ito at tumayo. Amen po ba? Kaya dito sinabi ng Panginoon na yung miracle niya ng kapangyarihan ng Diyos, yung pananampalataya. Kaya kapag may pananampalataya ka, gagawin ng Diyos. Maniwala ka, pagagalingin ng Panginoon mo. Dapat tayong maniwala at manampalataya sa ating Panginoon. Gagawa siya ng miracle para ikay gumaling. Yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya rin sa 28, sabi niya sa number 3, ang pananalangin ay makapangyarihan. Sabi niya, yung kanina letter A, miracle. Number 2, faith. Number 3, letter C, prayer. Ano po sabi dito sa 9? Marcos pa rin po. Marcos chapter 9 verse 28 hanggang 29. Ngayon pumasok si Jesus sa bahay, sa lihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritu? Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng pananalangin. Ikaw ba kapag for example po, kapag meron kang ipagpipray, agad mo ba siyang ipagpipray? Lalo na hindi ka pa nakapagpanalangin, hindi ka pa nakapag-devotion, yung atake ng kaaway nandyan agad. Pero yung pananampalataya mo dapat ibabad sa pananalangin. Bago mo hawakan ng panalangin, manalangin ka muna sa sarili mo. Magpalinis ka muna sa sarili mo. Humingi ka muna ng tawad sa Panginoon. At lagi nananalangin. Pagpuspos ka ng Holy Spirit sa pananalangin, kaya mong gawin ang mga bagay. Basta yung pananampalataya mo, hindi ka natatakot. Kaya yung time na yun, dinala doon yung pagpipray namin. Hindi ako natakot. Alam kong kasama ko ang Diyos dahil ang Diyos ang kikilos. Hindi ako, kundi ang Panginoon. Dito, inaano ng Panginoon dito, yung himalang ginagawa niya. Yung miracle na ginagawa niya. Nagpaalis ng dyablo, nagpagaling ng mga may sakit. Yung bulag, nakakita. Yung pilay, nakalakad. Yung patay, bumuhay. Di ba si Lazaro na namatay, binuhay. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Sabi nga sa Jeremiah 32 verse 27, favorite verse ko po ito. Sabi doon, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything to Lord for me? Ayan, sabi sa Tagalog, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Kaya niyang gawin. Bumuhay ng patay. Magpagaling na may sakit. Kung meron kang, paano natin magagawa? Kung meron kang pananampalataya. Sabi dito, paano mo ito magagawa? Question mark, paano natin magagawa? Una-una, kung meron tayong pananampalataya. Faith. Kung meron tayong faith, gagaling. Walang imposible sa Diyos. Kung meron kang faith at prayer, pananalangin. Kaya napakalaga po na sinabi dito sa huling verse na tayo manalangin. Sa Marcos chapter 9 verse 29, di ba sabi niya, pananalangin.
Kaya napakahalaga po ang prayer. Kung meron kang pananampalataya, una-una, faith mo sa Kanya, prayer mo sa Kanya. Pangatlo, relasyon mo sa Diyos. Pag meron kang relasyon sa Diyos, hindi ka na matatakot. Pang-apat, read the Bible. Kaya napakalaga po ang pagbabasa ng Bible. Ako po, nung nawala ako sa Panginoon, hindi na ako nakapagbahagi ng salita ng Diyos. Nangihina ng aking spiritual. Parang bibigay ng katawan ko. Ang nire-remind sa akin ng Panginoon na mag-share ka ng Word of God. Kaya napakalaga po yung pagbabahagi ng salita ng Diyos upang abutin pa ang mga wala pa sa Panginoon. Maraming taong wala pa sa Panginoon. Kaya kailangan na kaya napakalaga pala ang pananalangin at pagbabasa ng Bible. Yun po yung weapon natin sa kaaway. Amen po ba? Kaya napakalaga po una-una pag-pray natin. Una-una po faith, pangalawa prayer. Kaya pag may faith ka, hindi ka na mangangamba. Pag nagpipray ka, hindi ka na matatakot. Hindi ka na matatakot pag may relasyon ka na. Pangatlo, relationship sa God. Pang-apat, read the Bible. Kailangan napakalaga po ang pagbabasa ng Bible. Bakit ko po nasabi napakalaga ang pagbabasa ng Bible? Sabi dito, ang Diyos ay ang ating tagapagligtas. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya rin ang gumagawa at lumikha sa ating mga tao. Napakalaga sa atin, ibinigay galing sa pagmamahal at utos na pananampalataya sa Kanya. Dahil sa Kanya, nakakaramdam tayo ng kapayapaan sa ating puso. Ayun po ba, kapag tayo'y na may relasyon sa Panginoon, di ba po? Napakagaang kung may pananampalataya ka sa Panginoon. Masarap po. Magaang ang pakiramdam, may kapayapaan ka sa puso. Ano po ba? Next po, siya ang palaging nandyan para sa atin sa lahat ng pagkakataon. Patuloy na gumagabay upang tayo ay mapabuti at maayos ang kalagayan. Amen. Lagi nandyan ang ating Panginoon. At siya'y laging gumagabay sa atin. Patuloy na nagagabay upang tayo mapabuti at maayos ang kalagayan. Ayaw ng Diyos na tayo'y napapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo lumalayo sa Panginoon. Kaya lagi niya tayong pinapalahanan ng ating Panginoon. Next po, walang imposible kung palagi mong kasama ang Diyos at palaging isa sa buhay ang kanyang mga utos. Lahat ng magiging imposible basta magtiwala ka sa kanya mga paraan dahil ito ang sa tingin niya'y mas makakabuti sa atin. Napaka ng Panginoon, walang posible sa Kanya kapag kasama natin ang Panginoon. Palagi nandiyan ang Panginoon sa atin. Kung isa sa buhay natin yung relasyon natin sa Diyos, ang mga utos niya magiging posible sa lahat sa Kanya. At pagtitiwala sa Kanya, mga paraang dahil ito'y sa tingin natin ngayon, mas makakabuti sa atin. Kapag nasa Diyos tayo, hindi tayo mapapahamak. Kapag wala tayo sa ating Panginoon, tayo nawawala na sa presensya ng Panginoon. Next po, wala kang mararamdaman na sakit at puot dahil sa pinagaang niya ang kalooban ng mga taong naniniwala na nagmamahal sa Kanya, na sa kahit anong pagsubok, problema, anumang dumarating sa iyong buhay, palaging may solusyon, palaging may paraan upang malutas at
masolusyonan ang lahat ng ito. Amen. Kaya kapag tayo na si Diyos, ipagkatiwala natin ang buhay natin, anumang pagsubok na nararanasan natin, ang Panginoon ang nag-aayos sa ating buhay. Next po, higit sa lahat siya ang nagtatakda ng lahat ng mangyayari dahil mas alam niya ang makakabuti para sa atin ang lahat na siya lang ang nakakaalam sa mga pwedeng mangyayari sa ating sa hinaharap. Amen. Dahil ang Diyos, alam niya lahat ng ating naggalaw, ang ating nangyayari, alam ng ating Panginoon. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Alam niya kung anong nasasaktan ka, alam niya kung nahirapan ka, alam niya kung anong mga pagsubok na naranasan mo. Kapatid, maging matatag ka lang dahil ang Diyos andyan. Next po, kaya habang maaga pa palaging magbalik loob sa Diyos, ibigay ang buong pusong pagmamahal sa Kanya. Sundin ang Kanyang kautusan sa mga bagay na ito. Dito tayo makakaramdam ng kaginhawaan at kapayapaan, pamumuhay kasama siya. Kahit hindi natin nakikita, bagkos ay nararamdaman nating andyan siya sa tabi natin. Amen. Sa pagsubok, nandyan siya. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kapag tayo nagkakaroon ng problema, kapag tumawag ka sa Panginoon, nandyan ora mismo ang Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Dumaan ka man sa sakit karamdaman, problema, pagsubok, dumaan ka man. Kapatid, hindi ka iniwan ng Diyos. Dahil sa bawat pagsubok na naranasan natin, doon tayo tumatatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga nung batang mula, sinasapian siya ng masamang espiritu, inilapit nila sa Panginoon. Ibinigay nila sa Diyos. Alam nila na kayang gawin ng Diyos yun. Alam nila na pagagalingin siya ng Panginoon. Doon din sa ating buhay, alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Alam ng Diyos yung buhay na tinatahak natin. Kapag tayo na nagkakaproblema, nagkakaroon ng sakit karamdaman, anumang problema natin sa mundo na ito, anumang nararanasan natin, alam ng Panginoon yan. Tinitesting tayo ng Panginoon. Kung tayo ba susuko, bibitiw na ba sa sakit karamdaman na nararanasan mo, kapatid? Ibigay mo sa Diyos. Isuko mo sa Diyos. Kapag sinuko mo lahat-lahat sa Kanya, doon mo mararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon na inaabot tayo ng Panginoon. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa atin, sa binasa natin kanina, yung pananampalataya natin sa Kanya. Huwag natin baliwalain ang pananampalataya natin sa Kanya. Dahil ang Diyos, hindi tayo binaliwala. Ni minsan hindi tayo binaliwala ng Panginoon. Dahil binigay na ang Diyos ang kaisa-isang anak ng Jesus Cristo para tayo maligtas. Kasi mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng pananampalataya. Ito yung tinapik natin about faith. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Panghawakan mo yan. Dumating ka man sa punto na kunin tayo ng Panginoon. Alam natin kung saan tayo. Dahil sa ating pananampalataya. Kaya napakalaga po yung faith. Pangalawa, pananalangin, prayer. Pangatlo, relasyon mo sa Diyos. Pang-apat, pagbabasa ng Bible. Doon mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Doon ipapakita sa'yo ng Diyos lahat ng bagay. Kasi mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi niya hayaan na dumating ka sa sakit karamdaman. Dumating ka sa pagsubok. Kapatid, kapit ka lang sa Panginoon.
Sa bawat kapit mo sa Kanya, ang Diyos ay nariyan. Inaantay ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Kaya lang po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Ang Diyos ay napakabuti. Mag-pray muna po tayo bago tayo mag-closing prayer. Pray muna tayo sa closing prayer natin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Nang kapangyarihan mo ang siyang tumaloy sa bawat anak mo. Dalangin ko, Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, hindi mo sinasadya sa isip, salita, sa Jesus. Salamat, Lord God, sa revelation mo sa araw na ito. Ang nais mo, magkaroon kami ng pananampalataya sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Maunahin ka namin sa lahat ng pagkakataon. Lord, hindi namin kaya kung wala ang banal na Espiritu mo. Touch him by the blood of Jesus. Maging matatag ang iyong mga anak. Anumang pagsubok na naranasan nila, Panginoon. Tulungan mo silang lumalapit sila sa iyo, Panginoon. Touch him by the blood of Jesus. Ang bawat anak mo, Panginoon, na ikaw ang magmaneho ng kanilang buhay, Panginoon. Hindi nila kaya, Lord, kung wala ang banal na Espiritu mo. Kaya, Father God, dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya. Na patuloy po silang hanapin kanila, Panginoon, sa Biblia ang kaparaanan. Kaya sa araw nito, Father God, touch him by the blood of Jesus. Ang bawat anak mo, Panginoon, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Napakahalaga ang pananampalataya at relasyon namin sa iyo, Panginoon. Na hindi ka namin iiwan, ipababayaan, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na tahakin ang nais na pinapagawa mo, Panginoon. Na kilalanin ka namin sa Biblia ang kaparaanan, Panginoon. Salamat, Lord, anumang nawalang lakas sa akin, Panginoon. Muli mo itong ibalik sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa lahat na nakikinig ng Word of God. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay nagbibigay ng kagalingan sa ating buhay, relasyon sa Kanya. Kaya kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa dahil sa Diyos ay may pag-asa. Bye-bye po. God bless po.